Talk to Papa. Hello, good morning. Magandang umaga po. Yan. Good morning po, Papa Marky and Papa Ace. Hi, good morning. May hagod. Pare ko, anong pangalan? Hello? Anong pangalan mo? Ako po si Dexter. 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 Sige, Dexter. Balita namin may pinagdaraanan ka raw. Anyari, Dexter? Talk to Papa na. Medyo komplikado na magulo. Komplikado sige. na magulo pa. Kasi May naiisip ako, ha? Ako din. Saan nag-umpisa ang gulo na ito? nagsimula ito kasi po, Papa Marky and Papa Ace, dun sa nakilala kong babae na siguro mga kasi nasa 38 lang ako, siya nasa 50 na. 38. 50. So, 12 years, parang ganon. Magtsahin. Yes. Yung tsahin na mahilig sa madyong. Parang ano po, parang kung sa madaling salita, parang mamasang. Mamasang? Mamasang. Parang sugar mommy, ganun po. Ay! Grabe yung Yes. sugar. Grabe yung binitawan mo na yun, ha? Ay, nako. Ako magtsahin lang. Oo. Sweet na, Okay, diba? okay. Pero kapag sugar mommy, ibig sabihin, nagbibigay sa'yo. Nagbibigay. Oo. Hindi naman nangihingi, pero tinatanggap. Diba? Nako. Tama po, tama. Hindi po kayo nagkakamali. Sige, si Elena na lang. Si Elena. Si Madam Elena. Oo, very Itong tsahin. sugar. Very tsahin talaga yung Elena na pangalan. Nako. Saan naman kayo nagkakita nitong si Madam Elena? Nagsimula po kasi ito sa Facebook. Uy. Tawag dito. Kasi isa kasi akong dance instructor, ganun. Oh. DI! Tapos, parang gusto niya ng tutor, kumbaga yung magtuturo sa kanya. Ay, syempre. Then, ayun, tinuturuan ko po siya. Tapos, mga 1 week lang yata. Kumbaga hindi ko na iisip na mapapapol siya sa akin. Ay, ang bilis Siguro na ako, mo po ni nagparamdam siya. Elena. Siyempre, magaling gumiling. DI Nako, sa mga giling ng katawan at saka sa muscles nitong si Dexter. Na-inlove si Maring Elena. Ay, nako, mauubos ang yaman mo, Madam Elena. Nako, mga kapuso, kapag ba ikaw ay may mamasang, ito ba ipangitain ng true love? Oh! Pare ko, yan na namang tinuturo mo na sayaw. Cha-cha. Rumba. Ay! Mga ano lang naman po, Mga hip-hop. Hip-hop! Hoy! 50 plus! Tapos hip-hop! Tataka nga ako sa kanya, bakit ganun yung mga gusto niya sayaw. Baka magti-tiktok. Hindi kasi nakakabata, mga tipong ganyan. Pag nag-hip-hop. Oo, mga tipong Kasi siguro, napanood niya siguro yung mga video ko sa Facebook. Tapos, PM, nagulat na nga lang ako, kala ko kung ano kailangan niya. Eto na po, tutuloy ko na po yung kwento. Yun na nga po, umamin na siya sa akin. Ay! Paano umamin? Ang bilis. Yung po. Through Facebook lang muna to. Hindi, personal na po, nung pangalawang kita namin. Actually, 2 beses lang po kami nagkita. Tapos? Nagulat ako dun kasi actually wala pa talaga ako experience sa pakikipag-relasyon. Ay, talaga ba? Sa sugar mommy. Opo. Sa sugar mommy. Okay. Akala ko naman. Tapos? Umuuna lang ako. Paano? Kahit di ko alam kung tama ba yung gagawin ko. Ano bang mga in-offer niya? Siyempre may mga in-offer siya. Dali. Wala pa naman po. Wala pa? Wala. Lugi pa tayo, ha? Oo. Apo. Bali, ito, umuuna lang ako. Kahit di ko alam kung tama gagawin ko. Pero inamin ko sa kanya, may asawa ko at kasal kami. Pero hiwalay. Hindi po. Okay. Magkasama. Magkasama.
So, Opo, okay lang siya. Okay. Ayan, tapos sabi ko sa kanya, alam mo ba yung magiging kalalabasan nito in case na mahuli tayo o malaman ng asawa ko? Wait lang, bakit ka pumayag? May asawa ka pala. Gusto mo din siya? Hindi po, may dahilan. Okay. Ayan na. Teka lang, si Madam Elena ba ay may karelasyon? Single ba siya? May mga Balo? anak? Balo po, hiwalay eh. Teka lang, ang balo ay patay na yung asawa, ha? Ay, balo, patay pala yun. Hiwalay lang po, hiwalay lang. Gusto mo na Pero may excited? siya, may 3 anak po. May tatlong May anak. tatlong Okay, anak. so ibig sabihin, parehas kayong may relasyon. Hiwalay lang siya. Ikaw, may pamilya. Tama ko. Okay, ngayon, pag-usapan natin kung bakit ka pumayag. Oo. Anong mahihita, anong deal nyo dito sa relationship na to? Siyempre, katulad ng iba na nakikipagrelasyon sa mga ganyan, kailangan naman yung dahilan Oh. yung makakatulong sa akin. Oh, magkano ang pinag-uusapan natin dito? Magkano tulong ito? Ayuda. Hindi naman. Magkano ayuda? Actually po, meron kasi akong isang anak doon sa unang asawa ko. Oo. Kasi itong pangalawa wala kami anak eh. Ngayon, yung unang anak ko, yung sa unang asawa, may sakit siya. At weekly ko siya pinapadala ng pera para sa maintenance. Okay. Yun, tinanggap ko yung para makatulong sa akin. Extra kita. Kasi wala akong trabaho eh. DIDI no. DIDI hindi enough. Tapos si Madam Elena ay gustong makatulong sa iyo. Wow. Apo, Ang bait yun naman ni yun. Madam Elena. O yung yun yung sinabi niya gusto niya makatulong kaya parang nagustuhan ko. Okay. Parang ganito ang mga nangyari nung sandaling yun. Madam Elena, ready na po ba tayo sa hip-hop dance natin session? Oo, ready na tayo. Dexter. Oh, ano po? Ay, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na, Ganito po kayo. 1, 2, 3, double. Ganito. hindi yan. Pwede bang dito muna tayo sa tabi? Mag-usap tayo, Dexter. Sige po, walang problema. I-absorb niyo po ba yung mga steps? Paano po ba? Hindi, Dexter. Ang totoo kasi, gusto kita. Gusto niyo po akong di? Wala naman pong problema. Hindi, Dexter. Mahal na yata kita eh. Ay, anong ibig niyo pong sabihin, Madam Elena? Kung gusto mo, tutulungan kita. Kasi, alam mo, wala na akong magawa sa iba kong pera eh. Alam ko, paminsan-minsan nagigipit ka. Kaya nga ginagawa mo to. At saka, nararamdaman ko sa mga hawak mo sa akin na may gusto ka rin sa akin. Aminin mo na. Tutulungan niyo po ako sa pera. Pero, Madam Elena, ano ang kapalit? Simple lang, Dexter. Alam mo na, bilang magkarelasyon, mga ginagawa nila, gagawin din natin. So, ganun na yung sitwasyon. So, halimbawa sa isang linggo, paano ang schedule? Nagkikita kayo madalas? Hindi naman po, bali lang. 2 beses lang po kami nagkita. But actually, kami, nagkakilala kami noong July 2022. So, basta nagkikita kayo, kailangan meron ng supply at saka meron ng service. Ganyan. Hindi yan. Yung 2 beses. Nabulil ka! Nagsinungaling ka! Charot! Hindi po. Charot. Okay. Nung July, tapos nung August, yun lang po yung 2 beses na nagkita kami. Paano mo Tapos siya after nun, after sa Messenger, tawag, text na lang kami nag-uusap, long distance. Okay. Paano mo siya natuturuan ng sayaw? Hindi na ako, kasi marami, naging busy na ako. Hindi naman kasi DI ang gusto sa pagiging digi. Sa bagay. Diba? Ano na lang, lover na lang. So, halimbawa, magkasama kayo, tapos
may nangyayari na. Ganyan. Anong naiisip mo? Wala naman po. Wala naman. Parang, sa akin, parang practical lang. Practical lang. Practical lang. Nako. Sa trabaho lang. Trabaho lang, di ba? Parang ganito yung nangyari. Basta. Halika na. Tama na yung pagsasalita mo. Dito ka. Ang bango mo naman, Dexter. Teka lang, Elena. Tanggalin mo to. Natanggal yata yung postiso, Elena. Teka lang, sandali. Nahulog pa? Damputin ko lang, ha? Ayan, okay na. Teka lang, Elena. Huwag dyan. Medyo may kiliti ako dyan. Saan mo ba gusto? Dito tayo. Bababa ka dito. Ayan. Sige. Dito na ba ako hihiga? Umiga ka na. Bilisan mo. May sorpresa ako sa'yo. Ang mga mo naman next time. Teka lang, Elena. Dahan lang. Nahulog yung postiso. Naku, Dexter, ha? Hala. Pero iniisip natin doon. Ginagawa ko to. Trabaho. Kasi para sa trabaho. Para sa anak ko. Para sa anak. So, ngayon, ito bang relasyon nyo ay may ibang nakaalam? Wala, kami lang po. Ay! Ang galing! Kailangan talaga tago-tago. Sa bagay. Tago? Kasi Siyempre. siyempre, iniingatan din ako na relasyon. Una kasal kami. Hindi ito nalaman ng ng asawa mo? Hindi. Talaga? Magaling. Kahit halata, hindi niya nahalata. Kahit halata, hindi niya nahalata. Paano yun? Hindi siya nagtanong. Hindi po. Hindi. Wala naman. Uy. Yung sa part naman ni Elena. Siyempre, may mga anak siya. Hindi siya masyado marunong mag-Facebook. Minsan mababasa sa Messenger. Yung nanay niya, mga kapatid niya. Nanay ni Elena nagtatanong. Oo nga. Ha? Saka yung mga kapatid niya. Pag naghinala na sila. Nako! Na may something. Ito na sinasabi. Kasi kung itong si paring Dexter, talagang magaling magtago, hindi nahalata. Si Elena hindi. Walwal. Kasi masyadong magaling. Minsan kasi nakakapag-post pa ng mga picture. At saka pag natutulog tuwing gabi, pangalan ni Dexter yung sinisigaw. Hala siya. Nako mga kapuso. Dexter, since ikaw DI, siya ba? Ito bang si Elena, ano ba ang trabaho? Bakit may pera siya? May business na siya? Yun na pong pinagtataka ko eh. Wala naman siyang trabaho. Ordinaryong parang housewife lang. Ay? Sa bahay lang. Saan nagagaling pera niya? Feeling ko may pension. Ang aga, wala pang 60. Alam mo, 60? Oo. Hindi sabi balo, di ba? Balo. Ganun yung asawa na dedo na kasi tumatanggap. Sa bagay. Nahiwali lang sila. Ay, hindi umaakma yung mamasang doon sa pangkaraniwang... Sa quality. Dapat pinangatawanan mo na. Sa requirements ng mamasang, diba? parang hindi siya abot doon. Kung pangkaraniwang... Parang po kasi sa akin, parang sugal mami na kasi halos sa isang linggo, 2 araw lang nababakasi pagbibigay niya. Pahinga? Ano? 2 araw lang ang... pagbibigay. Pagbibigay ng pera. Okay, magkano pinag-uusapan natin dito? Sige na, ha. Yung range lang. Kasi pinakamababa binibigay po niya is 500 sa isang araw. Okay, pinakamalaki? Pinakamalaki 2,000. 2,000. Mahinang... Pero lang yun. Mahinang mamasang... Parang lang kami, wala namang Depende kasi yan sa quality din nung May quality control kasi yan, Pops. Hindi ko pa wala naman po hindi kami nakikita, yun lang. Nag-aabot siya. Okay. Siya. Pero ang itsura niya, like, mukha na ba talaga siyang matanda or yes, fresh pa rin? Ay. Okay. Like, siya. Ako mag-ingat ka, baka kasi atakihin yan. Hindi kinaya. Siya. Ngayon, pare ko, kumusta na ang relasyon nyo?
wala na po, pinutol ko na. Ay! Ow! Bakit? Eh, kasi po nung bago magpasko, parang tinamaan ako lang, ang tawag ito, tinamaan ng konsensya. Na ano ako sa ginagawa niya sa akin. Okay. Kasi, brain niya pa. Ano? Yung imbis na ibibigay niya sa anak, Ang sa'yo binibigay? pinapadala niya sa akin. Aha. Ay, hindi mo naman Sabi ko, pangit eh. Okay. Hindi mo na Parang hindi kinaya. na tama. Siguro magaling na yung anak mo. Hindi po sa ganun. Okay. Ako, talagang nakaramdam po ako nung parang ako konsensya talaga ako. Takot. Tsaka may nabasa siya sa... Kaya ginawa ko, gumawa na ako ng paraan para kumita ng pera. Kasi ayaw niya talaga umiwalay. Kahit anong mangyari, tutulungan daw niya ako, kahit daw ano gagawin daw. Iba kasi naman yung serbisyo mo eh. Oo. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Siya. Marami nakikinig sa atin ngayon. Ano gusto mo itanong sa ating mga bida-bida? Tanong ko lang, tama ba yung ginawa ko na basta-basta lang ako nakipag-iwalay sa kanya? Tama lang ibang dahilan. Basta yun, nakipag-iwalay ako. At nasaktan kaya siya o hindi ko alam kung nalilito ako. Okay. Naku. Siyempre, bigla na lang siyang humiwalay. Oo, ayoko na. Di ba? Stop Ayoko na. na. Wala nang paramdam. Hello? Tama ba yung kanyang ginawa? Naku mga kapuso. Tulungan natin si Dexter. Hirap na hirap pa. Oo, ang bigat. Sobrang bigat. Naku, ang sabi ni Nea, of course, tama lang ginawa mo dahil may asawa ka. Mas okay yung di ka na magpaalam at nilayaan pa kesa nagpaalam ka pa. Dahil lang kung sakali ginawa mo yun, baka mas magkaroon ka ng problema. At saka hindi pumayag yung matrona. Ay! Sabi ni Maribeth, tama naman po umiwas ka na, pero sana naman lang nagpaalam ka ng maayos kasi nakinabang ka naman sa kanya. Nakinabang! Natulungan ka kaya sana sa maayos na paraan ang inyong paghihiwalay. Grabe yung word, nakinabang. With benefits. Nakinabang naman both sides. Grabe. Parang si Dexter lang yung nakinabang ha. Hindi naman. Ginawa naman niya yung parte niya doon sa kuwan. Sabi ni Maribeth, nako tama naman, umpisa, na umiwas ka na. Pero sana man lang, kahit papano, nagpaalam ka ng maayos. Uy. Kasi nga naman, yan yung nabasa ko. Babaguhin ko na ngayon ng parte eh. Di ba sinabi pa siya dito? Kasi baka nasasaktan siya at hinahanap ka, maging concern siya sa'yo. Uy! Ano ba sabi dyan? Si Maria Karina, sabi niya, madaling pumasok sa ganyang sitwasyon pero mahirap makawala o makalabas. Lalo na kung masyado ng malalim yung pinagsamahan nyo. Dapat sana pinag-isipan mo ng ilang daang beses bago ka sumuong sa ganyang sitwasyon. Sana sa paliwanag at pakiusap mo sa kanya ay maunawaan at maintindihan kanya. Ay, naku, sabi naman ni Lori. Ako Dexter, wag mo nang pag-isipan. Tama ang ginawa mo na makipaghiwalay ka na lang. Uy, walang usog. Anong usog lihim? Usog lihim. Usog. Walang usog lihim na hindi nalalaman ng pamilya sa ginagawa mo. Lahat sabihin mo na. Kusa sa'yo o kahit mag-alok ng tulong. Ano yun, ignore na lang. Sayang naman. Si Green, dapat lang na makipaghiwalay ka sa kanya, lalo pat sadyang hindi na tama yung sitwasyong pinasok mo. Lalo pat kung talagang napakakomplikado niyan. May maayos din naman kasing paraan para may pag-iipon. Makapag-ipon ka siguro. Yun ay yung may marangal kang hanap buhay. Ay, nako. Parang nag-go si ate, no? Si Madam Elena. Nakakasad sa part niya. Kasi sabi nung siguro ni Madam Elena, ibinigay ko naman sa iyong lahat. Kahit walang-wala ako, binibigyan kita ng pera. Oo, ibibili ko sana yun ng bigas namin. Pinadala ko sa iyo. Tsaka yung kuhan, yung para sa sa puso. Ganyan. Ibinigay ko sa iyo pagkatapos bigla ka lang mawawala, walang paalam. Masaktan si Madam Elena. Ay, naku po, nakakasad. Ngayon, mga kapuso, sabi ng maintenance sana niyo. Yun, maintenance, yun yung term na hinahanap ko.
Sabi ng ating mga bida-bida, huwag kang mag-alala, tama lang ang ginawa mo. This is the best thing na pwede mong gawin sa relasyon na tulad nito. Oo, kasi may karma yun eh. Tsaka alam mo kasi yung ano mo eh, yung nangyayari, na ginagamit mo lang siya. Oo. Pag ginagamit mo siya, tapos ginagamit ka, gamitan ba ang tawag doon? Yes. Napakalinaw. Nako mga kapuso, ano nga ba ang desisyon ng ating bida? Hello? Paring Dexter? Gusto mo pa bang bumalik? Hindi na po, siyempre. Hindi na. Okay. Sa iba na lang. Di ba? Unat huling beses ko lang pong gagawin yan. Sa bagay. Tama. Halimbawa, may magandang babae, mas bata. Oo. Tapos ang offer, mas mataas. Yes. Hindi na yung maganda. Pwede po siguro, maaari. Joke lang. May asawa. Hindi ka maniniwala sa joke mo. ang joke daw ay half meant. Oo. Di ba sa bagay? Sabi ko ako sa inyo. Ano dali? Unat huli lang po talaga yan. Okay. Kasi siyempre talagang nakapag-ispala ako ng tauhan eh. Sa bagay. Kasi nga naman matanda. Di ba? Yes. Hindi mo mapagtiyagaan yung amoy. Ano kaya nila? Amoy mentol. Pag medyo bata-bata, di ba? Yung kaedadan niya, tapos ang offer mas mataas. Siyempre, tatanggi ka pa ba dyan? Di ba? Siya. Hindi na po. At saka iba din kapag kinakatok ka ng iyong konsensya. Siyempre. Sinasabi na mali ang ginagawa mo. Pero, kailangang magbago ka. Dapat doon sa mas bata. Iba konsensya pala yun. Kasi baka mamaya makarma ka. Kung hindi man mang ibigay sa'yo yung karma, pwedeng sa mga mahal mo sa buhay. Ay, naku. Ganun yun. Sabi yun nga po yung sabi ng friend ko. Yun nga po yung kinakataot ko, yung karma. Nako. Kaya kasi baka mamaya, siyempre, yung binibigay po niya na support sa akin para sa anak ko. Baka mamaya, dumating yung araw imbis na gumaling, mapasama pa. Yun po yung pumasok sa isip ko. Kaya sa susunod, halimbawa, may lumapit sa'yo, ay, tutulungan kita. Ay, kwento walang kapalit to ha. Basta yes. Tulong-tulong. Ganun dapat. Ganun. Diba? Opo. Sino naman papayag nun? Siyempre wala. Siyempre wala. Kaya kailangan magbanat mo naman. Kaya kailangan magbanat ng buto, no? Magtrabaho. Okay. Siya. At least paano, mas maaga na-realize mo na mali ito, na itama mo ang iyong sarili. At for sure naman, ngayon, gusto mong humingi ng kapatawaran sa nagawa mong kasalanan. Di ba? Apo. Yun ang importante doon. No, hindi pa huli ang lahat para maitama natin ating mga pagkakamali. Siya, nakikinig ngayon si Madam Elena. Ano gusto mo sabihin? Sigurado naman ako nakikinig siya. Araw-araw po nakikinig ng Talk to Papa po yan. Ay, gosh, sa bagay. Kasi wala naman talagang edad ditong Talk to Papa. Ito pang maganda sinasabi ko doon sa may mga edad, nakakabatang makinig ng Talk to Papa. Yes, totoo yan. Di ba, pare Koy? Ikaw ba, pare Koy? Bakit ka nakikinig ng Talk to Papa? Malaman lang namin. Siyempre, bukod sa nalilibang ako, nawawala stress ko. Bawas din ang problema yung mga tawa niyo po ang dalawa. Di ba? Next time, dagdagan natin yung tawa. Puro tawa na. Dagdagan pa natin yung tawa. Paano na? Mas marami pa yung tawa kaysa sa adlib. Di ba? Ganun ang Talk to Papa. Nakakalibang. Lilibangin namin kayo dito. Pero syempre, at the end of the day, may katulad ng kwento ni paring Dexter na may mapupulot at mapupulo tayo. No? Apa. Ay, hindi ko lang alam kung may napulo tayo dito. Baka no? Ang makonsensya. Sabi, di ba may mapupulo tayo? Sabi niya, opo. Alam mo na ba may mapupulot? Siya, hindi naman. Kidding aside. Ano ang gusto mong sabihin kay Doña Elena? Alam po, isisip ka. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Sorry talaga, sorry. Kasi alam mo naman, noon pa lang talagang nasabi ko naman sa NITG na pero ayaw mo talaga. Kaya ginawa ko,
hindi ko na siya pinatagal para hindi na mas lumalim at lumaki pa yung problema. Kaya, hindi naman sabi ko talaga, maraming salamat sa mga naitulong mo. At siyempre yung pagmamahal din na pinakita mo sa akin. Dexter, marami nakikinig sa atin ngayon. Probably, ganito din ang pinagdaraanan sa buhay. May mga darating sa pagkakataon na kumakapit sa patalim. Oo. Diba? Or sa ngayon, merong ganitong klase ng relasyon. Yan. Diba, na nakikinabang sila doon sa pinagpaguran, pinagtatrabuhan ng ibang tao. Pero at the same time, pinapakinabangan ka din naman. So, ano pwede mo i-advise? Ano pwede mo sabihin? Kasi ikaw yung eksaktong tao kasi dumaan ka sa ganitong sitwasyon. Yes, the best example. Yes. Okay. Yung ano po sabihin? Basta, ano na lang. Kung ano mga nakikinig mo. Mga nakikinig, dali. Okay, sa lahat po ng mga listeners, kung papasok po kayo sa ganitong problema sa relasyon, mas maganda siguro pag-isipan muna mabuti. Kailangan, pag pinasok mo to, makagawa ka ng paraan kung paano malalabasan. Ilan po. Barangay LS 97.1 Forever Number 1